Lord, gusto ko pong makakita. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 10, verses 46 to 52, and I read it for you. They came to Jericho. As he and his disciples and a large crowd were leaving Jericho, Bartimaeus, son of Timaeus, a blind beggar, was sitting by the roadside. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out and say, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Many sternly ordered him to be quiet, but he cried out even more loudly, "Son of David, have mercy on me." Jesus stood still and said, "Call him here." And they called the blind man, saying to him, "Take heart, get up, he's calling you." So throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. Then Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "My teacher, let me see again." Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately he regained his sight and followed him on the way. Pakiramdam natin minsan ay hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Parang nakatingin po tayo pero hindi naman talaga nakakakita. Nakikita natin ang mga tao sa paligid natin, pero minsan po hindi natin makita ang kanilang pinagdadaanan. Nakikita din po natin ang tama, alam natin ang tama, pero pinipili pa rin natin ang mali. Nakikita po natin ang kabutihan ng Diyos, pero nakakalimutan pa rin nating magpasalamat sa Kanya. Nakilala po natin si Bartimeo sa pagbasa ngayong araw, isang bulag na pulubi. Habang dumaraan po si Jesus, nagsisigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Maraming nagpatahimik sa kanya, pero lalo pa siyang sumigaw. Hindi siya natakot, hindi siya nahiya, dahil alam niya na si Jesus lamang ang makatutulong sa kanya. At nang tanungin siya ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" Kanyang sinabi, "Guro, nais ko pong makakita." Ano ang mga pagkabulag na kailangang maalis sa buhay natin? Minsan po bulag tayo sa ating mga pagkakamali. Ang dali nating makakita ng mali ng iba, pero hirap po tayong tanggapin ang sarili nating pagkukulang. O kaya naman po bulag tayo sa pangangailangan ng kapwa. Abala tayo sa sarili nating mundo kaya hindi natin napapansin na may mga taong sugatan, malungkot, nangangailangan ng pangunawa. Minsan naman po tayo ay bulag sa mga biyaya ng Diyos. Nakatuon tayo sa problema kaya nakakalimutan nating marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. At minsan naman po, bulag tayo sa tunay na mahalaga. Inuuna natin ang ating sarili, ang pera, ang pride, kasakiman kaysa sa ating relasyon sa ating kapwa at sa Diyos. Kaya tulad po ni Bartimeo, kailangan din nating lumapit kay Jesus at sabihin, "Panginoon, nais ko pong makakita." Makakita sa tama, katotohanan, kabutihan, at higit sa lahat, makakita gamit ang puso. Napansin din po natin nang gumaling si Bartimeo, hindi siya basta umalis. Sumunod siya kay Jesus. Dahil ang tunay na pagkakakita ay hindi lamang pagbubukas ng mata, kundi pagbabago ng buhay. Kapag hinayaan nating buksan ni Kristo ang ating mga mata, mas malalaman nating tayo ay Kanyang mahal. Matututo tayong magmahal sa iba, magpatawad at mamuhay ng may pananampalataya. Kaya ngayong araw, itanong natin sa ating sarili, ano ang mga pagkabulag na kailangan kong ipaubaya kay Jesus? Galit, kayabangan, inggit, takot, o kakulangan sa pananampalataya. Ano man yon,
handang pagalingin tayo ng Panginoon kung lalapit lamang tayo sa Kanya ng may pagtitiwala. Manalangin tayo. Panginoon, tulad ni Bartimeo, lumalapit kami sa iyo at nagsasabing, Guro, nais naming makakita. Alisin mo ang aming pagkabulag sa kasalanan, galit at pagkamakasarili. Buksan mo ang aming puso upang makita ka namin sa aming kapwa at sa bawat biyayang aming natatanggap. Gabayan mo kami upang makasunod sa iyo araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.